So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, nagsalita na po sa pamamagitan ng isang press conference itong bagong laya na si dating Senador Leila de Lima. At isa po sa mga highlights ng interview po na to, sa press conference nga na to, ay sinabi po ni Leila de Lima na meron po siyang plano na sampahan ng kaso yung mga taong gumawa sa kanya nito. I mean yung gumawa sa kanya nito, yung mga nagpakulong sa kanya, kasi nga po mga kababayan, ang nangyari, puro acquitted at saka nakapagpiyansa pa. Okay, so mga kababayan kasi no, so meron po tayong video na panonoodin mamaya, pero base po sa video po na yon, kung saan niya nga sinabi na meron siyang plano na kasuhan yung mga taong gumawa sa kanya, hindi niya ito pwedeng sabihin ng rekta on public. Kasi po, meron pa siyang isang kaso na dinidinig. So bali, ang ibig sabihin nun, kaya lang naman po kasi nakapag-bail si Leila de Lima kasi nga po medyo mahina po yung ebidensya ng kanyang huling kaso. So ang ibig sabihin nun mga kababayan, meron pa rin po siyang kaso, nakapagpiyansa lang po siya. So ang gusto ko lang sabihin dito, hindi niya pwedeng sabihin on public na meron siyang plano na kasuhan yung mga taong gumawa sa kanya nito kasi magkakaroon siya ng violation sa sub judice rule. So bali itong sub judice rule po na to, sa tingin ko yung iba sa inyo alam na to no, na for example merong kaso, ongoing yung kaso, hindi pwedeng sabihin yung nagiging proceeding ng kaso habang tumatakbo nga po itong kaso. Puro ako kaso, no? So yun nga, kasi nga po magkakaroon ito ng public opinion at iniiwasan lang po na maimpluwensyahan yung hurado, yung judge, base po sa public opinion. So hindi po talaga pwede kasi alam naman po natin na isa po sa mga depensa ni Leila de Lima sa kaso niya ay gawa-gawa lang po itong mga drug charges sa kanya. So hindi siya pwedeng magbanggit ng kung ano-ano tungkol nga po sa kaso, especially nga doon sa isa sa mga ginagamit niyang ebidensya para po ma-acquit siya sa huling kaso. Pero mga kababayan no, so bago po tayo magpatuloy doon po sa sinabi niya na plano niyang kasuhan sila dating Pangulong Duterte at kung sino pa man, so una kahit papano naman po ay nagbigay po siya ng statement regarding po kay PBBM. Actually nagpasalamat po si Leila de Lima kay PBBM. So sabi po dito, basahin po natin dito no. So, nakakitaan niya ng pag-asa si dating Senador Leila de Lima na makakamit niya ang hustisya nang pumasok ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Anya, malabo kasing makalalaya siya noong panahon ni Rodrigo Digong Maudix Duterte dahil ang kanyang prosecution ay project ng dating Pangulo. Yan, okay. E din sa bandang baba, ang sabi niya dito, de Lima nagpasalamat sa PBBM admin sa pagrespeto sa judicial independence at rule of law. So dito nga po talaga binastos ni Pangulong Maudix yung judicial system natin. Kasi po, hiwalay po na sa ngayon na gobyerno yung judiciary na hinokus-pokus niya para lang po makulong si Leila de Lima. So isa po ito sa mga ebidensya na talagang narcissist itong si Duterte. Okay, pag gusto niya. Para siyang crybaby, no? So mga kababayan, no, ito po yung video na gusto kong panoorin po natin na dito niya nga po sinabi or pinalabas na kakasuhan niya at gagawa siya ng paraan para balikan yung mga taong gumawa sa kanya nito. So sa pagkakaalam ko, si Duterte number 1. Pangalawa, si Vitaliano Aguirre. Pangatlo, posibleng si Bato de la Rosa. Yung pangatlo, posibleng dawit din si Bato de la Rosa kasi naging Bucor chief din po si Bato de la Rosa nung panahon nga po ni dating Pangulong Duterte. So, ang aligasyon para bantayan po yung mga preso na hindi po magsalita sa korte, para depensahan po si Leila de Lima. So parang ganun yung kwento, no? Mamaya babalikan natin yan. So dito po muna tayo sa video. Sa mga hindi pa po nakakapanood nito, panoorin po natin, no? Ito po yung sinabi nga po ni Leila de Lima na plano niyang balikan. Ako naniniwala ako pag sinabing balikan is kaso ito, di ba? Plano niyang balikan yung mga taong gumawa sa kanya nito. So ito, panoorin natin. Hi ma'am, good evening po. Anja po. Hi ma'am, almost 7 years in detention. You've mentioned about surviving persecution.
Do you plan to go after your persecutors? Do you plan to sue them? And your message to former President Rodrigo Duterte? First, yung message ko kay former President Duterte, isa lang, well, God forgive him and God bless him. Yan lang muna ngayon. Marami pa akong pwedeng sabihin sa kanya. Pero wag muna. I don't want to be so, I don't want to be political sounding tonight because this is a moment of joy. This is a triumphant moment for me. So I as much as possible, I want to be gracious. And so yun lang muna. God forgive him and God bless him. He knows what he did to me, I suppose. Any plans of countersuing or going after them? Pag pinag-uusapan namin yan ng mga abogado ko, wala muna kami mga specific na mga pwedeng i-announce about that. There's always that option, but as to definite plans, pinag-uusapan yan. Of course, there will be, I need to do something also. A lot of things to do. Hindi po madali, napakahirap, masakit talaga kung ipakulong ka na wala kang kasalanan. And it's a matter of justice that those that need to be held accountable should be held accountable. Hindi po. No, so putulin ko lang doon, no. So malinaw ang sinabi ni Leila de Lima, may mga tao na magiging accountable sa nangyari sa kanya. Kasi hindi naman talaga maganda, 'di ba? At sobrang hirap naman po talaga nang mapakulong ka nang wala kang kasalanan. Isipin niyo mga kababayan, kayo kaya makulong kaya kayo ng 6 na taon nang wala kayong kasalanan. Anong mararamdaman ninyo? Anong klaseng psychological difficulties kaya ang mararanasan ninyo? 'Di ba? So mga kababayan kasi no, ito lang no bago tayo magpatuloy. So dito po natin makikita na kasi si Leila de Lima admitted pa rin po talaga na kahit po na hindi po nangialam si President Bongbong Marcos sa kaso niya, malinaw pa rin po yung stand po ni Leila de Lima na opposition pa rin po siya. Malinaw pa rin po 'yon. So para sa akin, 'di ba? Isa po itong malinaw na pagrespeto po ni PBBM sa sistema po ng ating gobyerno na hindi po ito katulad ng ginawa nga po ni Digong na sobrang bastos. Sobrang bastos po ni Duterte sa judicial system natin. Kasi nga po, hinokus-focus niya itong, ang tawag ko nga po dito mga kababayan, the greatest frame up of the history. Ito nangyari po kay Leila de Lima. Well, ayaw ko pa rin kay Leila de Lima pero sa akin okay na itong nakalaya siya. Kasi unang-una, 'di ba? Dismiss yung kaso. Yung isang kaso niya ay dismiss na nung panahon pa ni dating Pangulong Duterte. 'Yon, 'di ba? Doon lang po tayo sa totoo. Kahit na ayoko po kay de Lima, ang sabi nga ng korte, pwede siyang magpiyansa. So, ganoon na lang, 'di ba? So ito continue pa natin, no. Well, it is a vindication of my innocence. And I thank the international community for closely monitoring my case. We've been there, and it helped a lot. It means a lot to me that the international community, almost from day one, has been monitoring the progress of my case, and many of them, many personalities, foreign dignitaries, and also foreign organizations have been releasing statements calling for my release. And this is vindication. And I will further work for complete vindication because hindi pa natapos itong kaso na to. I want people to know the truth of my innocence. I want the people to know how it happened. I want the people to know who are behind it. So in due time, because that's vindication. Kasi maraming napaniwala noon. So this is my opportunity. Because they destroyed my life. And that's why I'm going to rebuild my life now. They destroyed or ruined my name, my reputation. Now that I'm free, I'm going to work hard to redeem my name. And vindication, complete vindication, is the key. Thank you. So yun na, so malinaw po yung sinabi nga po ni Leila de Lima na complete vindication daw po yung plano niya. At gusto niya pong ipaalam sa buong mundo
kung paano nangyari yon, kung paano siya nakulong, at kung sino po yung mga kasabwat. Good luck, Duterte. Di ba? Gumawa ka ng sarili mong multo, walang iha ka. And then mga kababayan po kasi, di ba? So ito no, punta tayo kay Bato de la Rosa. Okay. So ito yung sinasabi ko nga po sa inyo. Noong 2019 po kasi, ito De Lima to call Bato as witness in drug case. Okay. So dito po kasi, alam naman po natin na itong si Bato de la Rosa ay siya po yung PNP chief dati. Pero eventually, nakakagulat no, eventually, bigla siyang nilipat sa Bucor. Na kung kailan nga po, nakakaroon po ng hearing at tumatakbo po yung kaso ni Leila de Lima. At alam naman po natin, na karamihan po talaga ng mga witness laban po kay Leila de Lima ay mga preso. So ngayon, ang lumalabas kasi ngayon dito, no, ito, base ito sa balita, no, basahin ko na lang. Okay. Si Bucor de la Rosa kasi made a statement before na parang tinitreaten niya yung mga inmates. Sabi niya, behave or else. And prior to that time, nung bago masampa yung kaso, allegedly he was visiting the inmates and asking them to testify, convincing them to testify. So we will try to dwell on that. And that will prove that these witnesses were really pressured, coerced to testify against Senator Leila de Lima. So ito po yung isa po sa mga allegations po ni Leila de Lima na si Bato de la Rosa po yung isa po sa mga kumausap at naglakad sa mga preso para maging witness. So dawit ka dito, Bato. Ako sigurado ako madadawit ka dito. Kasi nga sabi nga po ni Leila de Lima, ipapaalam niya ang totoong nangyari. So kasama ka dun. Kapal ng mukha talaga ng mga Duterte na to, no? Diyos ko. Ewan ko ba? So yun lang po mga ka-streetwise, no? So kayo po, anong masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Leila de Lima? Kasi ako, nakikita nyo naman mga kababayan, di ba, kahit papano, ito yung mahirap kapag nagiging fair ka. Di ba, nagiging fair sa opinion. Talagang may mga tao po talagang may mga viewers po talaga na hindi mag-a-agree sa'yo 100%. Eh talagang anti-dilawan talaga ako eh. Ganun talaga. Yun nga lang, sa pagiging anti-dilawan ko, nagiging realist din naman po ako. Na base po sa korte, di ba, dismiss yung dalawang kaso at pwede siya mag-bail. So paano natin i-debunk yun? Kasi ayun po yung katotohanan. Di ba ganun lang, di ba? Mas maganda po kasi na mas maging realist po tayo, na mas maging totoo po tayo sa mga nangyayari. At doon po natin mapapractice yung tinatawag po natin na political maturity. Okay? Well, ganun talaga, di ba? Di ba? Ganun talaga, medyo magulo lang. Yun. So, paki-comment lang po sa baba, no? At binabasa ko pong lahat yan. So, sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.